Pwede ba tayo manirahan sa Mars? Ang ideya ng mga tao na naninirahan sa Mars ay matagal ng paksa ng seryosong pagsasaliksik at imahinasyon. At sa mga nagdaang taon, nagiging mas makatotohanang posibilidad na ito. Bagamat marami pang hamon na kailangang malagpasan, may mga mahahalagang dahilan at pag-unlad na nagpapakita na ang pamumuhay sa Mars ay maaaring magkatotoo sa hinaharap. Bakit Mars? Lapit sa daigdig. Ang Mars ay medyo malapit sa Earth kumpara sa ibang planeta, kaya't praktikal itong pagpipilian para sa kolonisasyon. Pagkakatulad sa Earth, ang Mars ay may ilang katangian na katulad ng Earth, tulad ng haba ng araw, mga 24 na oras at 6 na oras, polar ice caps, at ebidensya ng sinaunang tubig na posibleng magamit bilang mapagkukunan ng yaman. Mga hamon sa pamumuhay sa Mars atmosphere. Ang Mars ay may napakanipis na atmosphere na binubuo karamihan ng carbon dioxide at halos walang oxygen. Ang pamumuhay doon ay mangangailangan ng mga nakasarang tirahan na may mga life support system upang magbigay ng hangin, init at proteksyon laban sa radiation. Radiation. Dahil walang proteksyon na magnetic field tulad ng Earth, ang Mars ay exposed sa mataas na antas ng solar at cosmic radiation. Ang anumang kolonya ay mangangailangan ng mga kalasag o mga underground na tirahan upang maprotektahan laban dito. Mababang grabitasyon. Ang grabitasyon ng Mars ay nasa 38% lamang ng sa Earth at hindi pa lubos na nauunawaan ang mga pangmatagalang epekto nito sa kalusugan ng tao. Ang pagkawala ng density ng buto at kalamnan ay maaaring maging seryosong problema. Temperatura. Ang Mars ay mas malamig kaysa sa Earth na may average na temperatura sa ibabaw na humigit kumulang -80 degrees Fahrenheit, -60 degrees Celsius. Kakailanganin ng mga espesyal na insulasyon at mga mapagkukunan ng enerhiya upang mapanatili ang init. Kakulangan sa mga mapagkukunan. Hindi tulad ng Earth, kulang ang Mars sa maraming yamang pinagkukunan natin para sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagpapanatili ng isang kolonya ay mangangailangan ng pag-angkat ng mga materyales mula sa Earth o pagbuo ng teknolohiyang lilikha ng mga yaman sa Mars, sa pagsasaka, paggawa ng oxygen. Mga hakbang tungo sa kolonisasyon NASA's Artemis program. Layunin ng NASA na ipadala ang mga tao pabalik sa buwan bilang paghahanda sa mga misyon sa Mars. Ang mga misyon na ito ay makakatulong na pinuhin ang teknolohiya na kinakailangan para sa deep space travel at paninirahan. SpaceX at bisyon ni Elon Musk. Ang SpaceX, gamit ang Starship rocket, ay naglalayong gawing mas abot kaya ang kolonisasyon ng Mars. Inilarawan ni Elon Musk ang mga plano na magpadala ng mga tao sa Mars sa 20 o 20-20 taon na may pangmatagalang layunin na lumikha ng self-sustaining na lungsod sa Red Planet. Terraforming. Iminungkahi ng ilan ang terraforming ng Mars, pagbabago ng kapaligiran nito upang maging kahawig ng Earth. Gayunpaman, ito ay mangangailangan ng napakalaking teknolohikal na pag-unlad at maaaring tumagal ng mga siglo o mas matagal pa. Bakit mamuhay sa Mars? Kaligtasan ng sangkatauhan. Kadalasang ipinipresenta ang kolonisasyon ng Mars bilang paraan upang matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan sakaling maging hindi natirahan ang Earth dahil sa mga natural o gawa ng tao na sakuna. Siyentipikong kuryosidad. Ang Mars ay naglalaman ng mga palatandaan ng sinaunang sistema ng solar at potensyal para sa buhay sa ibang mga planeta na ginagawa itong pangunahing target para sa siyentipikong pagsasaliksik. Habang tayo ay sumusulong sa pagpapadala ng mga tao sa Mars, ang pamumuhay doon ay nananatiling layunin na may kalayuan pa. Ang pagharap sa mga hamon ay mangangailangan ng patuloy na teknolohikal na pag-unlad at pandaigdigang kooperasyon. Para sa marami pag video na aking magagawa, paki-click ang like at paki-subscribe ka na rin sa ating channel. At pakilagay sa comments kung hanggang saan na umabot ang video ko na ito. Anong malay mo nakarating na sa Mars ang video ko na ito? Hehe, joke lang po. Maraming salamat.